Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Pakinggan natin yung pahayag ni Sara Duterte. May kinalaman ito sa nangyayaring krisis dahil po sa nangyayaring gera dyan po sa Middle East. Pakinggan po natin ang ating Vice Presidente. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso at marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangang gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ng pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit, ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Syukran. Okay, so yan mga kababayan, yan po yung pahayag ni VP Sara Duterte. At sabi nung isang DDS dito, ang galing ni VP, humahanga talaga ako sa galing mo po.
Sabi tuloy ng isang kababayan natin, asan banda ang galing? Magaling daw, sabi nung DDE. Sabi tuloy ng isang nating kababayan, asan banda? Asan banda yung galing? Meron siya sinabi mga kababayan tungkol sa pagtitipid sa mga LGU. Magtipid sa gasolina, magtipid sa enerhiya. Bago siya nagsalita, bago pa itong kanyang pahayag na ito, ginawa na yun ni Mayor Isko Moreno. Ginawa na yun ni Yorme. Inutusan niya na yung kanyang nasasakupan na magtipid-tipid na tayo ng gasolina, magtipid ng enerhiya. Ginawa na rin yan ni Leni Robredo. Ginawa na rin yan, inutos na rin yan ni Leni Robredo sa kanyang mga nasasakupan dyan sa Naga City. So, ano na lang, siguro nakinig to. Siguro napanood niya si Yorme, napanood niya si Leni, kaya siguro sinasabi niya. Kasi dapat noon mo pa sinabi. Saka ito mga kababayan etong si Vice President Sara Duterte, miyembro po kayo ng gobyerno. Kayo po ay Vice Presidente. Pinapasweldo po kayo ng taong bayan. Pero bakit parang hindi nyo ibinibilang yung sarili nyo bilang parte ng gobyerno? Puro lang kayo salita, puro lang kayo ngawa, puro lang kayo utos, puro lang kayo suggestion. Bakit hindi po kayo kumilos? Vice President po kayo, dapat kilos-kilos din. Diba? Ano yun? Hindi ka buba parte ng gobyerno? At parang inuutos mo sa local government, inuutos mo sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno, sa pamilya. Parte po kayo ng gobyerno, ma'am. Dapat kumilos din po kayo. Diba? Dapat kumilos kayo. Hindi kayo puro sat-sat, hindi puro ngawa, hindi puro ngak-ngak. Diba? Ito mga kababayan basahin natin yung comment ng ilan sa ating mga kababayan dito sa video statement ni Sara Duterte. Ito po, sinyer pala ito ni Ronald Diamas. Ito, Sara to Sara, kumilos ka. So parang nagsasalita siya, para bang inuutusan niya yung sarili niya na kumilos. Diba? Ito po si Sara, the second highest leader of the government, is calling on the same government which she is part of. Parte, yung nga sinasabi ko, diba, parte ka ng gobyerno. Diba, parang sinabi, para tamang sabi ni Ronald Llamas, parang sinasabi mo yung sarili mo, kumilos ka. Hindi puro pag-alagala ka, paaya-ayay ka. Ikaw ay pangalawa sa pinakamataas na leader ng gobyerno. At mananawagan ka doon mismo sa gobyerno na ikaw ay parte. Ngayon, kung may mga problema, alam mo pala yung mga problema, alam mo pala yung mga dapat gawin, di dapat umpisahan mo na. Kumilos ka na. Do something about the oil price crisis. Sabi tuloy ni Ronald Llamas, nananawagan ka sa sarili mo na kumilos ka . Diba? Yung taga-Earth ka, pero kung umasta ka, para kang taga-ibang planeta. Same logic, dami kong tawa, 125 million. Aabot ng 11 days. Grabe talaga to si Ronald Llamas. Hindi totoo naman . Di ba yung din ang sabi ko? Sabi ko, parte ka ng gobyerno. Ba't parang utos ka lang ng utos, suggest ka ng suggest, dapat kumilos ka rin. Nagbibigay ka ng tips. Ba't hindi mo gawin? Ba't hindi mo ipatupad? Diba? Parte ka ng gobyerno . Ikaw nga ang pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa. Tapos, puro wento. Sabi tuloy ng ating mga kababayan, sorry, she don't think she is the government. O she belongs to the government siguro. Ma'am Sara Duterte, maganda po yung sinasabi ninyo. Alam nyo pala ang mga dapat gawin. Dapat, umpisahan nyo na. Dapat kumilos na kayo. Hindi yung, baka pag lumala ang sitwasyon, sisisihin nyo na naman ang gobyerno. Sabihin nyo, si presidente kasi ganyan, hindi marunong. Sinabihan ko na sila, hindi nila ginagawa. Hindi po parte po kayo ng gobyerno. Laki-laki ng sahod ninyo . Pinapasweldo kayo ng taong bayan. Galing sa buwis ng bayan.
Tapos, dumadakda kayo. Tapos pag may nangyari, iiwas yung sarili nyo kasi sinabi ko na nga yan eh. Inuutos ko na nga yan eh. Hindi po ganun, ma'am. Bilang swelduhan ng bayan, dapat magtrabaho kayo, kumilos kayo. Hindi yung puro ganyan lang na puro pahayag. Di ba? Dapat kayo po yung membro ng gobyerno, magpunta kayo sa mga LGU, sabihan nyo na sila kung anong mga dapat nila gawin, magbigay kayo ng memo. Pwede naman yun eh. Di ba? Hindi yung puro ngak-ngak, puro ngaw-ngaw, puro salita. Dapat kayo ang kumilos na. Kumilos na rin kayo. Alam nyo pala yung dapat gawin eh. May kilos-kilos na. Madam VP Sara Duterte. Sabi tuloy ng ating kababayan, kunwari, may silbi siya. Ayan Baka sabihin nyo, nag-iimbento ako. Ayan Kita nyo naman, di ba? Hinighlight ko. Akala niya, may silbi siya. Ito pa. Para lang makita. Ni VP ko ano sinasabi tuloy ng ating mga kababayan. Yan ang VP na puro dadalang at gala. Ayan, sabi ng ating mga kababayan. Ito pa, Madam VP right. Sino ba yung lumilipad pa uwi every weekend? Ito pa. Mas maganda kasi malaman niya yung pulso ng ating mga kababayan. Kasi salita ka ng salita, utos ka ng utos, suggest ka ng suggest, nagbibigay ka ng mga tips, pero dapat ikaw ang unang gumagawa niyan. Dahil pangalawa ka sa pinakamataas na leader ng bansa. Anak ng teteng yan. Sabi dito sa pool, second highest position siya sa gobyerno at ang laki ng pondo niya. Pero puro ganyan na lang ang ginagawa niya. Kumilos ka, Sara. Atat na atat sa ambisyon niya sa Malacanang. Napakatamad nitong tao na to at puro paninira na lang sa gobyerno inaatupag. Grabe naman. Grabe yun pero real talk po yun. Real talk yan. Para malaman ni VP Sara Duterte. Sek, baka akala niya nag-resign na siya as VP at para din maiwasan ang impeachment case niya. Ito talaga ng ating vice presidente, dapat kasi tumulong ka na lang sa gobyerno. Yung mga alam niyo yung mga kaya siya nagsasalita ng ganyan, para pagdating ng nagka-problema, may sisisihin siya. Kasi sabihin niya, di ba, sinabi ko na nung March 7, nagsalita ako sinabi ko na ganito ang gawin, ganyan ang gawin, ganito ang gawin. Ito sa pagtitipid sa gasolina ng mga LGU, ginawa na yan. Bago ko pa nagsalita, VP Sara Duterte, ginawa na yan ni Orme. Ginawa na rin yan ni Madam Leni Robredo. Hindi ko lang alam yung mga balita sa ibang LGU kasi hindi naman nakikita sa mainstream. Kahit dito sa social media. Pero sigurado ginawa na nila yan. So bago mo pa sabihin, ginawa na nila. Ngayon, ikaw naman ang kumilos. Kumikilos na sila Yung mga pamilya, siyempre sigurado, kami, alam na rin naman namin yan, magtitipid kami kasi nga medyo hindi stable ang ating ekonomiya ngayon kasi nga dahil sa nangyayari niyan sa Middle East. Alam na namin yan. Ngayon ikaw bilang Vice President, gawin mo na yung trabaho mo. Huwag puro ngak-ngak dito, ngak-ngak doon. Dada dito, dada doon. Pero anong ginagawa mo? Gala dito, gala doon. Anak ng teteng yan. Madam VP Sara, kumilos ka rin. Ayun ang gusto ng tao, kumilos ka, magtrabaho ka. Kasi sayang lang ang pasweldo sa'yo ng taong bayan. Imagination lang niya yan. Ito, si Imagination. Naalala ko tuloy si Boy Imagination. Imagination lang niya yan na nagtatrabaho siya. Baka pwedeng huminto muna siya sa kakatravel niya to save fuel. Yan. Tigil ka muna raw sa kaka-travel mo to save fuel. Kasi puro salita, pero hindi niya naman ina-apply. Puro wento, wala namang wenta. Puro public statements lang yung ginagawa. Hay buhay. Yan, sabi ng ating mapapabuntong hininga ka na lang dito kay Sara Duterte.
Ito, matindi, Sara, kilos. Kilos ka. Hindi yung puro salita. Kilos ka, Madam Vice President. Sayang naman yung sweldo mo. Kung tumigil siya kakabiyahe, di nakatipid ang opisina niya. Ha? Teka. Highlight ko para baka sabihin nyo, pinipake news ko kayo kung tumigil siya kakabiyahe, di nakakatipid ang opisina niya ng budget pan-travel niya. Tama. Di ba? Panay ka travel. Tapos, sabihin mo, magtipid kayo ng gasolina. Pero siya, panay travel. Anak ng teteng yan. Exactly po. Lagi pang nakapresko na statement agad. Ang ginagawa nito, ayan, meron na naman siyang nilabas. Yung mga interview ng banatero sa kanya. Imbis na magtrabaho, ganun ang ginagawa. Tapos ngayon, magsasalita ka ng ganyan. Pakikilusin, sabihin mo, kumilos ang gobyerno, kumilos ang LGU, kumilos ang pamilya, kumilos ang barangay, kumilos ang barangay tanod, kumilos ang Parent Teachers Association. Sinasabihan mo sila lahat na kumilos. Pero ikaw, hindi ka naman kumikilos. Anak ng teteng ka. Ito. Sana ito nga. Sana totoo to itong sinabi ng ating kababayan. She is just trying to motivate herself to do her job. Sana nga. Sana nga, dyan sa sinasabi mo, ay minomotivate mo yung sarili mo. Ha, Madam BP? Tatawa lang yung ating mga kababayan. May malang kasi talaga, kunwari may concern and nagtatrabaho. Maybe she's considering herself as an ordinary citizen already, that she doesn't feel like she's still part of the government anymore. So kung feeling niya, hindi na siya parte ng gobyerno at hindi na siya pinapansin ng gobyerno, kasalanan niya yan. Hindi po kasalanan ng gobyerno, siya po ang lumayo sa gobyerno, siya po ang bumanat kay Marcos. So hindi po kasalanan ng gobyerno kung siya po ay hindi pinapansin. Ngayon, nasa sa kanya yan. Kasi kung matatandaan nyo, si Madam Leni Robredo, hindi naman po niya kasundo si Duterte. Pero ginawa pa rin niya ang kanyang mandato bilang Vice President. Kinukulang ng budget si Madam Leni Robredo, saan siya kumukuha? Sa pribadong sektor. Sinusuportahan siya. Kasi alam niya, o alam ng mga pribadong sektor na talagang siya ay kumikilo, siya ay nagtatrabaho para sa taong bayan. Dito, sino tutulong dito? Una, siya ang kumalaban sa gobyerno. Siya ay bumanat kay Marcos. Sino tutulong dito? Tapos ang dami pang issue ng corruption. Kasalanan niya. Kung feeling niya, siya hindi na parte ng gobyerno, kasalanan niya yan. Pero kahit na sabihin mo na ganon, ang feeling niya, pakiramdam niya, dapat nagtatrabaho pa rin siya. Kasi sweldohan siya ng bayan. Ngayon, kung ayaw mo na talaga magtrabaho at feeling mo, ordinaryo citizen ka na lang, mag-resign ka na. Para hindi naman sayang yung pera ng taong bayan. Para hindi sayang yung sweldo mo. Di ba? Kung feeling mo, hindi ka na parte ng gobyerno, mag-resign ka na. Baka nag-resign na di lang sinasabi, hindi pa po nag-resign. Mas gusto pa nga natin mag-resign na lang kasi wala namang ginagawa Dahil sa wala na siyang inaatupag na trabaho, nakalimutan niya at inakala niya na ordinaryong mamamayan na lang siya. Kung feeling mo talagang ganon at ayaw mo na magtrabaho, mag-resign ka na lang, ma'am. Sayang kasi yung sinisweldo mo, sayang yung pinapasahod sa'yo, imbis na magamit yan sa ibang bagay. Diba? Imbis na makatipid ang Pilipinas na nagpapasahod sa mga public servant, hindi naman servant to, sa mga government official, katulad ni Bato de la Rosa. Kung gusto niyo makatipid, sabihin mo, wag nang pasweldo yung sa Bato. Hindi naman nagtatrabaho Tapos si Amy Marcos, gusto pa niya pasweldo yung si Bato de la Rosa na walang ginagawa. So dapat, bilang parte ng gobyerno, sabihin mo na yung na Senado na, wag niyo nang pasweldohin niya si Bato. Sayang yung pera. O ako rin. Wag niyo na ako pasweldohin, wala naman akong ginagawa Dapat ganon. Kaso puro lang puro salita lang So yan ang 2028 presidential candidate. Puro salita, walang gawa.
Ni wala man lang sariling kusa, puro satsat at reklamo lang. Sabay walang hinahaing solusyon sa problema. Ayan, no? Tingnan niyo yung mga reaksyon ng ating mga kababayan. Halos lahat dito. Halos lahat eh. Oh. I don't know kung saan Vice President yan. Baka Vice President na ng Mars to o Pluto. Ay, di niya na kinoconsider na Vice President siya ng Pilipinas. Ha? Oh. Lagi niyang ine-exclude ang sarili niya sa government. Siya ang highest official in the land, second highest official in the land. Sana hindi talaga yan manalo sa 2028. Oh. Ganyan sir, pag kunyari gusto ipakita na walang ginagawa ang gobyerno na kontra niya, nawawala sa isip niya na bahagi ni siya ng mga walang silbi. Ito pa, a call coming from a veteran Mandarambong. She is trying very hard to be relevant. Ayan. So, ayan po yung reaksyon nating mga kababayan sa sinasabi ni Sara Duterte. Ma'am, party ka po ng gobyerno. Vice President ka po. Pangalawa ka sa pinakamataas na leader ng bansa. Baka pwede naman yung sinasabi ninyo, apply nyo sa sarili nyo. Pinapakilos nyo sila, kumilos din po kayo. Hindi yung puro ngak-ngak lang. Kumilos po kayo. Ha? Ang dami nyo palang alam eh. Ang dami nyo mga suggestions, ang dami nyo mga tips. Di gawin ninyo. Di ba? Anak ng teteng, puro lang dakdak eh. Kapag ganyan, wala naman kayong silbi. Sabi nga, you're trying to be relevant kahit hindi. Mag-resign na lang po kayo. O kaya nyo mag-resign, hintayin nyo na lang impeachment na case na pwedeng magtanggal sa inyo sa pwesto. Ayaw naman mag-resign eh. Wala naman kayong ginagawa, puro lang kayo salita. Hindi mag-resign na lang. Kung ayaw mo talaga mag-resign, hintayin nyo lang kayo ma-impeach. Alright? So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.